akala mo, ha? That was hard and painful. Yes. One more, sir, ha? You see this? You idiot! Get out! Give me the knife. Out! Hayop ka. I will kill you! You stubborn little idiot! I will come back. Try. Next time, I will get you hard! Okay? Tawanan mong buteki mong tiyan! Aba? Sinarahan yata ang pintuan ko? Kinandaduhan niya ako ng hayop na buteting yon. Mabuti pa yata. Lagyan ko rin ng harang ang pintuan ng kwarto ko para hindi makapasok yung hayop na yon. Ha? May papaalis na auto? Aba? Ang amo kong gago at aalis at... Sir! Sir! Open my door! Open my door! Ang walang hiya! Iniwanan ako dito sa loob ng kwarto at nakakulong. Paano na lamang kung makasunod dito? Oh, shit! Shit! Vivian! Give me cold water, moron! Yes, sir. You ask? Warm, sir? Cold water! Vivian, I want you to stay inside the house. Only inside the house. I water the garden, Mom. No reason. No reason. You do not talk to me like that. Get away! Get away! Get away! Hindi na ako talaga tatagal dito. Soling sweldo ko. Gigibain kong bahay nito. Makatakas lamang ako sa mga hayop na ito. Nasa labas na pala ako ng bahay. Ito na ang pagkakataon. Iiwanan ko na lamang dito mga basura nito. Kailangan makalayo ako bago may dumating ng garbage truck. Saan kaya ako naroroon? Saan na kaya? Anong lugar to? Hey! Who's there? No, sir. Please. I'm lost. Lost. Hoy! Pinay ka ba? Ha? Ay, salamat. Akala ko, nahuli na ako ng mga mutawa. Huwag ka matakot. Ako si Fred. Tumatakas ka ba? Fred? Ay, oo. Fred, tulungan mo ko. Kailangan makarating ang mga sulat ko sa aking inay at sa opisyal ng POEA. Bakit? Aalis na ako rito sa amo ko. Pinagtangkaan akong gahasain ng ilang beses. Ano? Pero nilaban ako. Hindi na ako makakabalik doon. Sabi, Kinukulong nila ako at kinakandado ang kwarto ko. Tulungan mo ko, Fred. Para mo ng hawa. maghintay-hintay ka na lamang, Vivian. Ayon sa embassy dito, kung totoo ang bintang mo sa amo mo, makakauwi ka kahit hindi pa tapos ang kontrata mo. Paano kung magsinungaling ang master ko? Merong mag-iimbestiga sa kanila. Lakasan mo lang ang loob mo. May inihahandang sulat ang Philippine Embassy na pipirmahan mo bilang testimonya mo na pangahawakan kung bakit tumakas ka sa amo mo. Kung makalalaya ako sa kanila, paano huling sweldo ko, Fred? Vivian, hindi pwedeng hindi sumunod ang iyong amo sa reklamo ng tanggapan dito. Maraming kaso na gaya ng nangyayari sa iyo rito. Masangad ng Saudi na maiwasan ng anumang anomalya.
lalo na mga rape cases. Pero huwag kang mag-alala, makakabalik ka sa anak mo, nahusto ka ang sweldo. Sa tulong ng mga kinauukulan, naayos ang kaso ni Vivian. Nakauwi siya ng payapa sa piling ng kanyang ina at kaisa-isang anak na pinagbuwisan niya ng hirap at pagpapakasakit. Ang pag-abroad ay masarap sa tingin kung kita ang iintindihin. Pero malakas ba ang inyong loob at buo ang disposisyon? Kung oo, alamin lamang ang tamang paraan sa pag-abroad at maging handa sa lahat ng sakuna. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay kayo.